Nararamdaman mo bang may koneksyon ka sa nakaraan? Maaaring isa kang witch sa iyong nakaraang buhay. Naramdaman mo na ba ang isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa nakaraan? Para bang nabuhay ka na noon, isang buhay na puno ng mga lihim, mahika, at hiwaga. Marahil ay palagi kang naakit sa buwan, may malalim na koneksyon sa kalikasan, o nararamdaman mo ang mga bagay bago pa ito mangyari. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang iyong petsa ng kapanganakan ay maaaring magbunyag ng isang nakakagulat na katotohanan? Na maaaring isa kang witch sa iyong nakaraang buhay? Tila hindi ka panipaniwala, hindi ba? Ngunit ayon sa kasaysayan at astrolohiya, may mga ebidensyang sumusuporta rito. Kung ang iyong kapanganakan ay tumutugma sa ilang makapangyarihang petsa, maaaring dala mo ang diwa ng isang sinaunang mangkukulam. Handa ka na bang alamin ang katotohanan? Ang katotohanan tungkol sa witchcraft at mga lihim ng nakaraang buhay. Sa kasaysayan, ang mga witches ay kinatakutan, hindi naunawaan, at maging pinag-usig. Ngunit alam mo bang hindi lamang tungkol sa spells at potions ang witchcraft? Ito ay tungkol sa sinaunang karunungan, malakas na intuisyon, at koneksyon sa mga hindi nakikitang enerhiya ng universo. Sinasabing may mga taong isinilang na may mga alaala at kakayahan mula sa kanilang nakaraang buhay. Maaari silang magkaroon ng likas na pag-intindi sa mahika, paggaling gamit ang enerhiya, at kakayahang makaapekto sa kapalaran. Palagi ka bang nakakaramdam ng kakaibang pakiramdam, na para bang hindi ka nababagay sa mundong ito? Madalas ka bang nakakaranas ng iivu, kakaibang pangitain, o pagkahumaling sa mga hindi pangkaraniwang bagay? May ilang petsa ng kapanganakan na sinasabing konektado sa mga makapangyarihang witches noon, mga individual na nagtataglay ng mahika, nagpapagaling gamit ang enerhiya, at nakakaimpluwensya sa tadhana. Mga palatandaan na maaaring isa kang witch noon. Isa, kakaibang iivu, para bang nakarating ka na sa isang lugar kahit hindi pa. Naranasan mo na bang pumasok sa isang lugar at maramdaman na para bang pamilyar ito sa iyo, kahit alam mong hindi ka pa napunta roon? Ang iivu ay madalas iniugnay sa mga alaala ng nakaraang buhay. Noon, ang mga witches ay may malalim na espiritual na koneksyon sa kanilang tirahan, mga sagradong lugar, at mga lugar kung saan sila nagsasagawa ng mahika. Kung nakakaramdam ka ng hindi maipaliwanag na nostalgia o lungkot kapag napunta sa lumang gubat, sinaunang lugar o medieval towns, maaaring ito ay dahil ang iyong kaluluwa ay may naalalang bahagi ng isang nakaraang buhay. May mga tao rin na nakakakita ng malinaw na imahe, nakakarinig ng tunog, o nakakaamoy ng pabango ng isang panahon at lugar na hindi pa nila nararanasan sa kasalukuyang buhay. Maaaring isa ka sa kanila. 2. Malalim na koneksyon sa kalikasan at buwan, ang mga witches ay tagapangalaga ng kalikasan. Ang mga sinaunang witches ay kilala bilang tagapangalaga ng kalikasan. Mayroon silang kaalaman sa mga halaman, damo, at mga siklo ng buwan. Kung nakakaramdam ka ng matinding koneksyon sa kalikasan, maaaring ito ay isang palatandaan ng iyong nakaraang buhay bilang isang witch. Mas gusto mo bang mapag-isa sa kabubatan kaysa sa mataong lungsod? Nararamdaman mo bang nagbabago ang iyong enerhiya tuwing kabilugan ng buwan? Napapansin mo bang ikaw ay nagiging emosyonal o mas matalas ang iyong pakiramdam sa panahon ng eclipse, equinox, o solstice? Ang mga sinaunang witches ay umaasa sa lakas ng kalikasan upang magsagawa ng ritual, magpagaling, at kumonekta sa espiritual na mundo. Kung ramdam mo ang kakaibang enerhiya tuwing may pagbabago sa buwan o mga panahon, maaaring ito ay isang alaala ng iyong dating pagkatao bilang isang witch. 3. Kakaibang panaginip o pangitain, mga sulyap sa nakaraang buhay. Nakakaranas ka ba ng malinaw na panaginip na parang totoo at hindi lamang bunga ng imahinasyon? May mga naniniwala na ang ating panaginip ay maaaring maging bintana patungo sa ating nakaraang buhay. Kung madalas kang managinip ng mga sumusunod, maaaring ito ay mga alaala ng iyong buhay bilang isang witch. Pagsasagawa ng mga ritual o pagbigkas ng orasyon. Pagsusuot ng lumang kasuotan, tulad ng nasa medieval o Victorian era. Pagtakbo sa kagubatan sa gabi na parang may tinatakasan. Pagkakaroon ng panaginip kung saan ikaw ay inuusig o hinuhusgahan ng hindi mo alam kung bakit. Ang ilan ay madalas na nananaginip ng apoy, paglulunod, o pagkakakulong, na maaaring sumisimbolo sa isang trahedya sa nakaraang buhay, posibleng isang malupit na pagtatapos sa panahon ng witch trials. Ikaw ba ay isa sa kanila? Kung naranasan mo ang alinman sa mga palatandaang ito, maaaring dala mo ang espiritu ng isang sinaunang witch. Ang koneksyon sa kalikasan, kakaibang pangitain, at malakas na intuisyon ay hindi basta-basta nagkakataon lang.
Maaaring ito ay mga alaala ng isang buhay na minsan mo nang nabuhay. Handa ka na bang tuklasin ang iyong nakaraang buhay? 4. Pakiramdam na hindi ka nabibilang sa modernong lipunan, para bang mas nababagay ka sa ibang panahon. May mga taong hindi kailanman lubusang nag-aangkop sa modernong mundo. Kung palagi mong nararamdaman na mas bagay ka sa ibang panahon, tulad ng medieval period, Renaissance, o sinaunang panahon, maaaring nakakaranas ka ng past life nostalgia. Noon, ang mga witches ay madalas na outsiders, hindi nauunawaan, at kinatatakutan ng lipunan. Mayroon silang kaalaman at paniniwala na naiiba sa karamihan, kaya sila ay tinatakwil. Kung madalas mong kinukwestiyon ang mga modernong paniniwala, nakakaramdam ng disconnect sa teknolohiya, o may pangungulila sa mas simpleng pamumuhay na nakabatay sa kalikasan, maaaring ito ay dahil ang iyong kaluluwa ay nagdadala ng alaala mula sa ibang panahon. Ang mga taong may koneksyon sa nakaraang buhay bilang isang witch ay madalas may malalim na interes sa kasaysayan, alamat, at sinaunang tradisyon. May hindi may paliwanag na paghanga ka ba sa mga kwento tungkol sa witches, alchemy, o occult practices? Maaaring hindi lang ito katang-isip para sa iyo, baka mga alaala ito ng isang buhay na minsan mo nang nabuhay. 5. Malakas na intuwisyon o kakayahang pang-espiritual. Ang mga witches ay may matinding pakiramdam. Ang mga sinaunang witches ay kilala sa kanilang malakas na intuwisyon, isang kakayahan upang maramdaman ang mga bagay bago ito mangyari. Kung madalas kang makaranas ng gut feelings, premonitions, o kakaibang panaginip na tila may babala, maaaring namana mo ang kakayahang ito mula sa isang nakaraang buhay. Palatandaan ng malakas na intuwisyon. Nararamdaman mo agad ang enerhiya ng isang tao bago pa man siya magsalita. Alam mo ang mga mangyayari bago pa ito maganap. Nakakabasa ka ng emosyon ng tao kahit sinusubukan nilang itago ito. Nakakaranas ka ng malakas na hunches, visions, o eerie coincidences. Noon, ang mga witches ay umaasa sa kanilang intuisyon upang mabuhay, magpagaling, at protektahan ang iba. Kung mas matalas ang iyong instincts kaysa sa karamihan, maaaring ito ay isang kakayahang nananatili sa iyo mula sa iyong nakaraang buhay. 6. Takot o atraksyon sa apoy at tubig, mga simbolikong elemento ng witchcraft. Mayroon ka bang hindi maipaliwanag na takot sa apoy o tubig? O marahil, may matinding pagkahumaling ka sa mga elementong ito? Sa kasaysayan, maraming witches ang sinunog sa stake o nilunod bilang bahagi ng witch trials. Kung nakakaramdam ka ng matinding kaba o takot sa pagkalunod o pagkatupok ng apoy, maaaring ito ay isang subconscious memory ng iyong naging katapusan sa nakaraang buhay. Ngunit kung nararamdaman mong naakit ka sa apoy o tubig, maaaring ginamit mo ang mga elementong ito noon sa mga ritual at mahika. Ang mga witches ay madalas gumamit ng mga kandila, apoy sa bonfire, ilog, at karagatan upang makuha ang enerhiya ng kalikasan. Nararamdaman mo ba ito? Mahilig kang magmasid sa apoy, lalo na sa kandila o bonfire. May malalim kang koneksyon sa tubig, dagat, ilog o ulan. Nakakaranas ka ng takot o panaginip tungkol sa pagkasunog o pagkalunod. Kung malakas ang iyong reaksyon sa mga elementong ito, maaaring ito ay isang senyales ng iyong nakaraang koneksyon sa witchcraft. 7. Kakaibang karanasan sa mga hayop, lalo na sa mga gagamba, pusa, at kuwago. Sa kasaysayan, ang mga hayop ay itinuturing na mga mensahero ng espiritual na mundo. Maraming witches noon ang may tinatawag na familiars, mga hayop na tumutulong sa kanila sa mahika at espiritual na gawain. Kung ikaw ay may di maipaliwanag na koneksyon sa ilang mga hayop, maaaring may kaugnayan ito sa iyong nakaraang buhay bilang isang witch. Mga palatandaan ng malalim na koneksyon sa hayop. Madaling lumalapit sa iyo ang mga ligaw na hayop. Mula pagkabata, may espesyal kang koneksyon sa isang partikular na hayop. May mga hayop na tila palaging nakatingin o sumusunod sa iyo, lalo na ang mga itim na pusa, uwak o kuwago. Pakiramdam mo ay nauunawaan mo ang emosyon ng mga hayop. Noon, ang mga witches ay pinaniniwalaang nakakapag-usap sa mga hayop sa pamamagitan ng telepathy at enerhiya. Kung pakiramdam mo ay may natural kang koneksyon sa mga hayop, maaaring dala mo ito mula sa iyong nakaraang buhay bilang isang witch. Huling kaisipan, ikaw ba ay isang witch sa iyong nakaraang buhay? Kung marami sa mga senyales na ito ay tumutugma sa iyo, maaaring ikaw ay nagdadala ng alaala ng isang nakaraang buhay bilang isang witch. Bagamat nagbago na ang mundo, ang sinaunang karunungan ay nananatiling buhay sa mga taong may kaugnayan sa craft noon. Nararanasan mo rin ba ang mga palatandang ito? May malalim ka bang koneksyon sa nakaraan, kalikasan, o hindi may paliwanag na enerhiya?
Kung maaaring may tinig mula sa iyong nakaraang buhay na bumubulong sa iyo, hinihikayat kang muling tuklasin ang mahika na nasa loob mo. Maaari ka bang ipinanganak na witch? Alamin kung konektado ang iyong petsa ng kapanganakan sa witchcraft. Sa loob ng maraming siglo, ang mga witches ay kinilala bilang misteryoso at makapangyarihang mga individual, madalas hindi nauunawaan ng lipunan. Ngunit paano kung may mga taong ipinanganak na may natural na koneksyon sa witchcraft? Marami ang naniniwala na may mga tiyak na petsa ng kapanganakan na konektado sa mga taong may mas matalas na intuisyon, mistikal na kakayahan, at sinaunang espiritual na koneksyon. Gamit ang astrolohiya, numerolohiya, at kasaysayan, natukoy ang ilang petsa na tila nagdadala ng kakaibang enerhiya, mas madalas na nagpapanganak ng mga taong may witch-like qualities. Maaaring isa sa mga petsang ito ang iyong kaarawan. Tuklasin natin kung bakit maaaring hawak nito ang susi sa iyong nakaraang buhay bilang isang witch. Isa, mga petsa ng kapanganakan na konektado sa witchcraft. Sa kasaysayan, may mga partikular na petsa na palaging naugnay sa mga espiritual na leader, manggagamot, at witches. Karaniwan, ang mga petsang ito ay tumutugma sa mga sinaunang paganong pista, solstices, equinoxes, at numerological patterns na nagpapahiwatig ng mas malalim na koneksyon sa espiritual na mundo. Mga mahahalagang petsa ng kapanganakan na may witch-like enerhiya. October 31, Samhain Halloween, ang pinakamakapangyarihang araw para sa mga witches, kung kailan ang belo sa pagitan ng mundo ng buhay at patay ay pinakamanipis. Sinasabing ang mga ipinanganak sa araw na ito ay may natural na kakayahang saikiko at koneksyon sa mga espiritu. December 21, Tandang Bawas 22, Winter Solstice Yule, isang panahon ng muling pagsilang at transformasyon. Ang mga ipinanganak sa petsang ito ay may malakas na enerhiya para sa manifesting at proteksyon. February 2, Imbolcs, pista ng apoy, intuisyon, at propesya. Sinasabing ang mga ipinanganak sa araw na ito ay may likas na kakayahang makita ang hinaharap. March 20, Tandang Bawas 21, Spring Equinox o Stara, araw ng balance at pagbabagong buhay. Ang mga may kaarawan sa petsang ito ay sinasabing may malakas na kakayahang magpagaling. April 30, may isa, Beltane, panahon ng fertility, passion, at fire magic. Ang mga ipinanganak sa mga petsang ito ay may matinding koneksyon sa kalikasan at enerhiyang sensual. June 21, Tandang Bawas 22, Summer Solstice Lidha, ang panahon ng pinakamataas na enerhiya ng araw. Ang mga ipinanganak sa petsang ito ay sinasabing may natural na kakayahan sa sun magic, leadership, at manifestation. August 1, Lugnasad, konektado sa abundance at harvest magic. Ang mga ipinanganak sa petsang ito ay likas na masipag at may matibay na intuisyon. September 21, Tandang Bawas 23, Autumn Equinox Mabon, panahon ng balance at refleksyon. Ang mga ipinanganak sa mga petsang ito ay may malakas na kakayahan sa divination at spiritual wisdom. May natagpuan ka bang tumutugma sa iyong kaarawan? Kung maaaring may likas kang koneksyon sa witchcraft. 2, mga makasaysayang witches na ipinanganak sa mga espiritual na petsa. Maraming sikat na personalidad na inakusahan ng witchcraft o nakilala dahil sa kanilang mistikal na kaalaman ang isinilang sa mga mahahalagang petsang may espiritual na enerhiya. Mga kilalang individual na konektado sa witchcraft. Bridget Bishop, April 15, 1632, isa sa mga unang kababaihan na inakusahan at pinatay sa Salem Witch Trials. Marie Laveau, September 10, 1801, ang Voodoo Queen ng New Orleans, kilala sa kanyang makapangyarihang mahika at impluensya sa espiritualidad. Mother Shipton, 1488, Summer Solstice, isang propeta at manggagamot sa England na may kakayahang hulaan ang hinaharap. Joan of Arc, January 6, 1412, bagamat hindi siya isang witch, inakusahan siya ng pangkukulam at sinunog sa stake dahil sa kanyang mga pangitain. Agnes Sampson, Winter Solstice, 1530, isang manggagamot at kumadrona sa Scotland na inakusahan ng witchcraft noong North Berwick Trials. Ang karamihan sa mga babaeng ito ay hindi naunawaan at inusig, ngunit ang kanilang mga kaarawan ay naugnay sa espiritual na kapangyarihan na nagpapahiwatig ng kanilang koneksyon sa mistikal na mundo. May koneksyon ka ba sa witchcraft? Kung tumugma ang iyong kaarawan sa mga petsang ito,
o nararamdaman mong may malalim kang intuisyon at koneksyon sa nakaraan, maaaring mayroon kang natural na kakayahang pang-espiritual. Nararamdaman mo bang kakaiba ang iyong enerhiya tuwing may solstice o equinox? Madalas ka bang nakakaranas ng déjà vu, visions, o prophetic dreams? Naakit ka ba sa mahika, kalikasan, at sinaunang tradisyon? Kung maaaring may tinig mula sa iyong nakaraang buhay na bumubulong sa iyo, hinihikayat kang tuklasin ang mistikal na kapangyarihan sa loob mo. Astrology & numerology, ang birth chart ng isang witch. Ang ilang zodiac signs at numerological patterns ay pinaniniwalaang nagpapalakas ng kakayahang mistikal. Tignan natin kung paano nakakaimpluwensya ang astrology at numerology sa pagkilala ng mga taong may likas na koneksyon sa witchcraft. Isa, mga astrological signs na pinakakonektado sa witchcraft. Bagamat anumang zodiac sign ay maaaring magkaroon ng witch-like qualities, may ilang mga signos na mas natural na konektado sa mistisismo, intuition, at espiritual na mundo. Scorpio, Oktubre 23, Nobyembre 21, ang signo ng transformation, misteryo, at occult knowledge. Ang mga Scorpio ay likas na naakit sa madilim na mahika, espiritual na pagbabagong anyo, at mga nakatagong katotohanan. Pisces, Pebrero 19, Marso 20, ang pinaka-intuitive at psychic sa lahat ng zodiac signs. Ang mga Pisces ay may malakas na pangitain sa panaginip, malalim na empatya, at koneksyon sa nakaraang buhay. Sagittarius, Nobyembre 22, Disyembre 21, pinamumunuan ng Jupiter. Ang Sagittarius ay may kaugnayan sa sinaunang kaalaman, ritual, at divination. Taurus, Abril 20, Mayo 20, ang mga may malalim na koneksyon sa earth magic, herbalism, at manifestation ay madalas may matibay na Taurus placements. Cancer, Hunyo 21, Hulyo 22, ang Cancer ay may malakas na muon energy, emosyonal na mahika, at kakayahang espiritual na alagaan at protektahan ang iba. Kung ang iyong sun, muon, o rising sign ay isa sa mga ito, maaaring may natural kang affinity sa witchcraft. 2. Numerology & ang kapangyarihan ng ilang numero. Sa numerology, may ilang mga numero na konektado sa witches at espiritual na kapangyarihan. Kung ang iyong life path number ay isa sa mga ito, maaaring mas malakas ang iyong koneksyon sa mystical na puwersa. Life Path 7, ang numero ng mga sikreto, intuition, at occult knowledge. Ang mga taong may Life Path 7 ay madalas naakit sa esoterikong pag-aaral at espiritualidad. Life Path 9, numero ng karunungan at alaala ng nakaraang buhay. Maraming old souls at witches ang isinilang sa ilalim ng numerong ito. Life Path 11, master number, numero ng matinding intuition at psychic abilities. Ang mga may ganitong numero ay likas na naakit sa supernatural at espiritual na mundo. Paano kalkulahin ang iyong life path number? Halimbawa, petsa ng kapanganakan, Hunyo 14 na, 1972. 6 panandang pandagdag 1 panandang pandagdag 4 panandang pandagdag 1 panandang pandagdag 9 panandang pandagdag 9 panandang pandagdag 2 katumbas equals 32. 3 panandang pandagdag 2 katumbas equals 5, life path 5. Kung ang iyong life path number ay 7, 9, o 11, maaaring ikaw ay isang witch sa iyong nakaraang buhay. 3. Bakit mas may pagkiling ang ilang zodiac signs sa witchcraft? Ang ilang zodiac signs ay may mga natural na katangian na tumutugma sa mga katangian ng witches. Scorpio & Pisces, malalim na espiritual, may psychikong kakayahan, at konektado sa hindi nakikitang mundo. Taurus & Virgo, mga earth-based witches, eksperto sa herbal magic at healing. Cancer & Capricorn, mga protective witches, may koneksyon sa mga ninuno at sinaunang tradisyon. Sagittarius & Aquarius, mga visionary witches, may malalim na interest sa astrology at cosmic energy. Nakikita mo ba ang iyong sarili sa isa sa mga grupong ito? Maaaring ito ay senyales ng iyong espiritual na kakayahan. Huling kaisipan, ikaw ba ay isang witch sa nakaraang buhay? Kung ang iyong petsa ng kapanganakan, zodiac sign, o numerology number ay tumutugma sa mga witch-like traits at historical patterns, maaaring hindi ito basta pagkakataon. Maaari kang isang witch sa iyong nakaraang buhay, nagdadala ng sinaunang karunungan at espiritual na enerhiya sa iyong kasalukuyang buhay. Nararamdaman mo ba ang malalim na koneksyon sa mahika, kalikasan, o hindi maipaliwanag na enerhiya? Nakararanas ka ba ng prophetic dreams, visions, o heightened intuition?
Napapansin mo bang palagi kang naakit sa mistisismo, tarot, astrology, o divination? Kung maaaring panahon na upang gisingin muli ang mahika na nasa loob mo. May likha ka bang witch? Ano ang kahulugan ng iyong birth date, zodiac, at numerology? Kung ang iyong petsa ng kapanganakan, zodiac sign, o numerology number ay tumutugma sa mga mystical na elemento ng witchcraft, maaaring dala mo ang espiritu ng isang sinaunang witch. Ngunit ano ang tunay na kahulugan nito? Ipinapahiwatig ba nito na may supernatural kang kakayahan? O isa lamang itong koneksyon sa karunungan at enerhiya ng mga nauna sa atin? Sa loob ng maraming siglo, ang mga taong may matinding intuisyon, koneksyon sa kalikasan, at pag-unawa sa enerhiya ay tinawag na witches. Ang ilan ay ginawang espiritual na leader at manggagamot, habang ang iba ay kinatakutan at inusig. Kung pakiramdam mong kakaiba ka, naakit sa misteryo ng buhay, o nakakaranas ng hindi maipaliwanag na intuisyon, maaaring nagmana ka ng mga kakayahan mula sa isang nakaraang buhay. Isang nakaraang buhay. Tuklasin natin kung ano ang kahulugan nito para sa iyo, at kung paano mo maaaring yakapin ang iyong nakatagong regalo sa modernong mundo. Isa, ano ang kahulugan ng iyong petsa ng kapanganakan? Ang petsa ng kapanganakan na konektado sa witchcraft at mystical na enerhiya ay hindi nangangahulugan na ikaw ay literal na isang witch sa nakaraang buhay. Ngunit maaari nitong ipahiwatig na taglay mo ang ilang natural na kakayahan na naugnay sa espiritual na mundo. Maaari kang maging highly intuitive, may likas ka bang kakayahang maramdaman ang isang bagay bago ito mangyari. Malalim ang iyong koneksyon sa kalikasan at universo, nararamdaman mo ba ang mga pagbabago ng buwan, planetary movements, o natural cycles? Naakit ka sa mysticism at occult practices, may hilig ka ba sa tarot, astrology, herbalism, o spiritual rituals? Matindi ang iyong bond sa kalikasan, mas komportable ka ba sa gubat, ilog, bundok, o dagat kaysa sa syudad? Taglay mo ang isang espesyal na kakayahan, madali mo bang naintindihan ang dream interpretation, energy healing, o crystal work? Kung nararamdaman mo ang ilan sa mga ito, maaaring dala ng iyong kaluluwa ang sinaunang karunungan ng isang witch. 2. Paano mo maaring yakapin ang iyong nakaraang kasanayan? Kung naakit ka sa witchcraft, espiritualidad, o sinaunang tradisyon, hindi mo kailangang itago o pigilan ang iyong curiosity. Sa halip, maaari mong yakapin ito sa positibong paraan na tutulong sa iyong personal na pag-unlad. Pagkatiwalaan ang iyong intuition, simulang pansinin ang iyong instincts. Kung may bagay na pakiramdam mong tama o mali, sundin ito. Pagmasdan ang moon phases & natural cycles, subukang alamin kung paano ka naapektuhan ng full moon, new moon, at seasonal shifts. I-explore ang iyong spiritual interests, kung interesado ka sa tarot, astrology, o meditation, maaari mong pag-aralan ang mga ito. Makipag-ugnayan sa mga elemento ng kalikasan, maglakad sa gubat, magpaapoy ng kandila na may intensyon, makinig sa daloy ng tubig, at damhin ang hangin. Gamitin ang likas na halaman at remedies, kung naakit ka sa herbalism, essential oils, at holistic healing, subukang gamitin ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Hindi mo kailangang maging isang practicing witch upang maunawaan ang sinaunang kaalaman na dala mo. 3. Dapat bang katakutan ang witchcraft, o ito ba ay isang nakatagong karunungan? Sa loob ng kasaysayan, ang mga witches ay tinakot at pinag-usig hindi dahil sa sila ay masama, kundi dahil sila ay may kaalaman at kapangyarihan na hindi naunawaan ng lipunan. Ngunit sa totoo lang, ang witchcraft ay hindi tungkol sa madilim na mahika. Ito ay tungkol sa paggamit ng kalikasan upang magpagaling at protektahan ang sarili at iba. Pag-unawa sa enerhiya, intuisyon, at koneksyon sa mundo. Pagtuklas sa cosmic at natural na mga siklo upang mas maunawaan ang ating sarili. Sa sinaunang panahon, ang mga witches ay mga manggagamot, kumadrona, at espiritual na gabay. Dahil sa takot at maling paniniwala, marami sa kanila ang inakusahan ng kasamaan at pinatay. Sa modernong panahon, mas nauunawaan na natin na ang witchcraft ay isang termino lamang para sa espiritual na kaalaman, intuisyon, at kakayahang kumonekta sa enerhiya ng mundo. Walang dapat katakutan, ito ay isang paalala lamang na may kakayahan kang baguhin ang iyong kapalaran at yakapin ang mahika ng buhay. 4. Paano mo magagamit ang sinaunang kapangyarihan sa modernong panahon? Maaari mong gamitin ang iyong past life energy sa makabagong mundo. Mindfulness & meditation, nakakatulong ito upang ma-access ang iyong inner power. Affirmations & manifestation, katulad ng spellwork,
ito ay tungkol sa pag-focus ng enerhiya at intensyon. Crystal Healing & Energy Work, ang sinaunang witches, ay gumagamit ng mga kristal tulad ng ginagawa ng marami ngayon. Tarot & Astrology, ang mga ito ay bahagi ng mga sinaunang sistema ng kaalaman tungkol sa universo. Herbal Healing & Holistic Remedies, ang paggamit ng mga likas na lunas ay bahagi ng witchcraft noon at ngayon. Kahit hindi mo ituring ang sarili mong witch, maaari mong gamitin ang sinaunang karunungan upang palakasin ang iyong sarili. Huling kaisipan, ikaw ba ay nagdadala ng espiritu ng isang witch? Kung ang iyong petsa ng kapanganakan, zodiac sign, o numerology number ay konektado sa witch-like energy, maaaring hindi lang ito basta pagkakataon. Maaaring taglay mo ang sinaunang kaalaman mula sa iyong nakaraang buhay, isang koneksyon sa mundo, kalikasan, at espiritualidad na bumubulong sa iyo ngayon. Nararanasan mo ba ang hindi maipaliwanag na mga pangyayari, matinding intuition, o panaginip tungkol sa nakaraan? Pakiramdam mo ba ay may mas malalim na layunin ka sa buhay na ito? Laging naakit ka ba sa misteryo, espiritualidad, o sinaunang tradisyon? Kung maaaring oras na upang gisingin ang sinaunang mahika na nasa loob mo. Ang katotohanan tungkol sa witchcraft, ito ay higit pa sa spells at potions. Ang tunay na kahulugan ng witchcraft ay hindi lang tungkol sa spells o potions, ito ay tungkol sa pag-unawa sa iyong enerhiya, kapangyarihan, at koneksyon sa universo. Kung nararamdaman mong naakit ka sa landas na ito, tandaan na hindi ka nag-iisa. Ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, at ang mahika sa loob mo ay naghihintay na magising. May koneksyon ka ba sa nakaraan? Sa loob ng kasaysayan, ang mga witches ay hindi naunawaan, kinatakutan, at minsan ay pinag-usig. Ngunit paano kung ang katotohanan ay mas kahanga-hanga? Paano kung ang mga witches ay hindi lang mga alamat, kundi totoong mga tao na may malalim na pag-unawa sa enerhiya, universo, at kalikasan? At paano kung ang kanilang espiritu ay nananatili sa ilan sa atin ngayon? Tinalakay natin ang mga birth dates na may koneksyon sa witchcraft, ang mga makasaysayang personalidad na may ganitong birth dates, pati na rin ang mga astrological at numerological signs na maaaring magpahiwatig ng past life connection. Kung naramdaman mong konektado ka sa mga katangiang ito, maaaring hindi ito isang simpleng pagkakataon. Marahil, ang iyong kaluluwa ay nagdadala ng mga alaala ng isang nakaraang buhay, isang buhay kung saan ang mahika, intuisyon, at karunungan ay naging pundasyon ng iyong pagkatao. Ikaw ba ay konektado sa isang mistikal na nakaraan? Nararamdaman mo ba ang kakaibang koneksyon sa kalikasan, buwan, o sinaunang tradisyon? Mayroon ka bang malakas na intuisyon o panaginip na tila mas totoo kaysa imahinasyon? Ang iyong birth date ba ay tumutugma sa alinman sa mga makapangyarihang witch-like dates? Kung maaaring oras na upang simulan mong pakinggan ang mga palatandaan at yakapin ang posibilidad na ang iyong kaluluwa ay minsan nang naglakbay sa landas na ito. Ibahagi ang iyong karanasan. Ilagay ang iyong birth date sa comments at tingnan natin kung ito ay tumutugma sa alinman sa mga mystical dates na ating tinalakay. Naranasan mo na bang magkaroon ng kakaibang ivu, hindi maipaliwanag na pangitain, o malalim na koneksyon sa sinaunang kaalaman? Ibahagi ang iyong karanasan, nais kong marinig ang iyong kwento. Ano ang susunod? Kung nagustuhan mo ang paglalakbay natin sa misteryo ng past lives, manatiling nakatutok. Sa susunod nating video, ating tatalakayin kung paano tuklasin ang mga alaala ng iyong nakaraang buhay at alamin kung sino ka noon. Maaaring isa kang healer, isang sorcerer, o isang tagapangalaga ng sinaunang kaalaman. Ang mga sagot ay maaaring mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Hanggang sa muli. Patuloy na mag-explore, magtanong, at tandaan, ang mahika ay palaging nasa loob mo.